Hello Philippines and hello world! Kamusta po kayong lahat at welcome dito sa ating channel, Bawat Buhay May Kwento. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw upang pakinggan itong napakagandang love story na aming ihahandog sa inyo ngayon na may pamagat na Young Love, Sweet Love. I hope you don't mind if I say that I love you. Isang umaga, pagkapasok ko sa aming classroom, ay iisang tao pa lamang ang naroon kaya nilapitan ko ito at kinausap. Shirley, may kilala ka bang Dennis Antonio? Kaapelyedo mo kasi siya at nagsisend sa akin ng friend request kagabi. Tanong ko sabay pakita ng Facebook profile ng lalaking iyon at agad namang lumapit sa akin si Shirley at inusisa ang picture. Hindi, pero baka relatives kasi parang namukhaan ko siya noong reunion namin. Napatango ako sa tugon na iyon ni Shirley, sabay pakita ng isa pang profile. Kuya ko yan. Kilala mo ba ang kambal ko? Tanong sa akin ni Shirley. Hindi, pero gusto ko sanang makita ang mukha niya kung talaga bang magkamukha kayo. Sure ka? Ang baduy noon at saka hindi kami masyadong magkamukha. Ibinigay ko ang cellphone sa kanya at dali-dali naman niyang tinype ang pangalan ng kanyang kambal. Oh, ayan, hindi ba baduy? Oy, hindi no. Tama ka nga, medyo hindi nga kayo magkamukha. Lumabas kaming dalawa ni Shirley, patingin-tingin sa mga estudyanteng dumadaan at ako naman nagpe-Facebook. Shirley, nakita ko ang account ng teacher natin sa oral communication. Add friend ko na ha? Sabi ko, iwan ko lang kung i-accept ka niyan. Napangisi na lamang ako sa sinabi na iyon ni Shirley. At habang nag-i-scroll ako ay may nakita akong pamilyar na apelyido. Shirley, sino itong si Carl Lawrence Moreno? Hindi ko pa kasi nakita ang kanyang profile, ang hina kasi ng net ko. At kaapelyido ni ba ang classmate nating si Clarence? Tanong ko sa kanya. Ay, kuya niya yan. Dito rin kasi nag-aaral eh. Kuya, dito nag-aaral? Anong grade? Tulad nating 11th. Sagot ni Shirley. 11th? Bulong ko sa aking sarili habang tinititigan ang naglo-loading na profile picture. Maya-maya pa ay lumabas na nga ang picture niya. Siya? Nagsitinginan ang mga estudyante sa sigaw ko. Nilapitan ako ni Shirley. Siya? Ang kuya ni Clarence? Bulong ko sa kanya. Kitang-kita sa mga mata ni Shirley ang pagtataka. Bakit? Kasi siya yung tinakpan ko ang nadulas kong bibig. Ay, crush mo siya? Pagtutukso ni Shirley. Hindi no, wala, kilala ko lang. Mabilis kong sagot. Bigla namang lumapit sa amin si May. Sandali nga, ano yun? Tanong niya, nasasagot na sana ako kaso lang naunahan ako ni Shirley. Di ba kilala mo si Carl? Crush yun ni Yen. Ay nako, mas lumala pa. Talaga? Ay, alam mo kung sa bagay, mabait naman na tao yang si Carl. Kayo talaga, ano ba yung mga pinagsasabi ninyo? Hindi ko siya gusto no? Sigaw ko sa dalawa at dali-dali nang pumasok sa room at umupo na lamang sa aking upuan. Makalipas ang ilang oras habang palabas kami ng aming second subject at pumunta ng kantin, ay sumama sa akin ang aking friend na si Tintin. Oh, crush mo pala si Carl? Nang laki ang aking mga mata sa kanyang tanong. Hoy, sino naman ang may nagsabi sa'yo niyan? Si Shirley, pinag-uusapan nila kanina yan eh. Ay nako, paano na yan? Kakalat na tong sekreto ko. Kaya tumahimik na lamang ako. Alam mo, mabait talaga yan si Carl na yan. Sabi sa akin ni Tintin. Paano mo naman nasabi? Kasi naging magkaibigan kami dahil kay Reza at lagi nga kaming sabay kapag umuuwi na eh. Talaga? Di ko alam na may secret friends ka pala bukod sa amin. Ang sama mo naman. Pagbibintang ko sa kanya.
Grabe siya. Ikaw nga, hindi mo sinabi sa akin crush mo pala yung kuya ng crush ko. Sabi ni Tintin na ang tinutukoy niyang crush ay si Clarence. Hoy, FYI lang, hindi ko alam na magkapatid sila at saka ngayon ko lang naman nalaman ang pangalan niya. Pagsisinungaling ko sa aking kaibigan. Noong mga sumunod pang oras, hindi talaga ako tinigilan ni Tintin sa panunukso niya. Kaya, yun, pumunta na lamang ako sa second floor para iwasan ang babaeng iyon. Pumasok ako sa room ni Ma'am Michelle at niyaya niya akong umupo sa unahan ng lamisa niya para mag-usap kami. So, kamusta ka na, Julian? Kamusta na kayo ni Dane? Si Dane ang kaklase kong pinaasa ako. Gusto niyang makipagkaibigan sa akin kaso galit pa rin ako sa kanyang ginawa. Ma'am, okay lang naman po ako at alam mo ba, maayos na rin naman kami. Nagpapansihan na naman po kami pero hindi lang madalas. O mabuti naman, nakangiting tugon ni ma'am. At saka ma'am, may gusto po akong iba. Napangisi si ma'am sa sinabi kong iyon. Talaga? Taga saan at sino naman yan? Secret po, taga kabilang room niyo lang po siya ma'am. Sabi ko sa kanya. Si Mr. Moreno? Nagulat talaga ako sa sinabing iyon ni Ma'am Michelle kung paano niya nalaman. Manghuhula po ba kayo? Napatawa ang ma'am ko. Hala, siya nga. Hinulaan ko lang yun, sabi ni ma'am habang tumatawa pa rin. Pagkatapos noon ay kinwentuhan ako ni ma'am kung gaano kabait si Carl. Maaasahan daw sa lahat ng gawain sa bahay. At habang nagkukwentuhan kami ni Ma'am Michelle, biglang may nagsalita mula sa aking likuran at hindi ako nagkamali. Kilalang kilala ko ang boses na iyon. Tama nga ako, si Carl nga ang biglang nagsalita. Oh, hi Carl, ano ang kailangan mo? Ma'am, ang hirap naman na ibinigay mong movie sa amin. Hindi ko ma-download. Sabi niya, ganun ba? Ito si Julian, marunong yan. At alam mo bang kaya rin niyang humanap ng mas magandang quality? Si ma'am talaga? Ano kaya ang pinaplano nito? Tanong ko sa aking sarili. Tinanong siya ni ma'am kung anong movie iyon at sinasabi niya naman ang title. Napanood ko na yan ma'am. Ang ganda po talaga at nakakaiyak. Mabuti ka pa. Iba talaga ang matalino. Sabi ni Carl sabay tapik sa ulo. Napahinto ako at sumabay rin ang pagpintig ng aking puso. Noong mga oras na iyon, iisa lamang ang nasa isipan ko. Carl, gusto pa kitang makilala. Bulong ko sa aking isipan. 3 weeks later, tapos na ang midterm exam. Tapos na rin ang pagpupuyat naming mga seniors. Kung para sa iba, nakakatakot ang naganap na exam, ngunit para sa akin ay iyon ang pinakamasayang araw ko. Good luck! Ang unang laman ng liham ko para sa unang araw ng pagbibigay liham ko kay Carl sa mismong araw ng midterm exam. Laking pasalamat ko talaga kay Tintin dahil magkabarkada silang dalawa at tinulungan niya akong maibigay ang sulat kay Carl. Simula noong araw na iyon, naging malapit na kami sa isa't isa ni Carl. Lagi na akong umaakyat sa second floor para lamang makita siya. Lagi rin siyang pumupunta sa amin bago siya umuwi. Siya rin ang rason kung bakit ako inspirado, pero sana lang ay hindi niya nalaman na ako ang nagbibigay ng sulat. Noong lunchtime namin, umakyat ako sa second floor dahil may kailangan sa akin si Ma'am Michelle. Paglabas ko ng room, nakasalubong ko siyang mukhang bagong gising. Carl, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya. Oo, bagong gising lang. Natulog kasi ako sa room. Tugon niya sa akin sabay hikab. Okay. Sige, babalik na ako sa room namin ha. Bye! Tumango lamang siya sa akin at pumasok na rin sa room ni Ma'am Michelle. Bumaba ako sa second floor. Habang nasa hallway ako ay nasalubong ko si Rosie. Saan ka galing? Tanong niya sa akin. Kay Ma'am Michelle. Siya nga pala, nakita ko doon si Carl.
Napangisi si Rosie sa aking sabi. Ay, baka naman talaga nagpunta ka lang doon dahil nais mo lang siyang makita. Panunokso nito sa akin. Hindi no, may kailangan talaga sa akin si ma'am. Talaga lang ba ha? O sige na nga, samahan mo ako sa kanya, kukulitin ko lang siya. Hinila niya ako kahit ayaw ko nang lumakad. Pinilit niya ako para hanapin si Carl sa room nila, ngunit wala doon ang kanyang hinahanap. Maya-maya lamang ay nakita namin si Carl palabas sa room ni Ma Michelle. Carl! Sigaw ni Rosie sa kanya. Lumingon sa amin si Carl at lumapit kaagad siya. Agad naman silang nag-usap ni Rosie. At habang nag-uusap ang dalawa ay bigla akong tinawag ni Carl. Julian! Napatingin ako sa kanya at nagulat ako dahil nagtama ang aming mga mata. Maya-maya pa ay napansin kong tinanggal niya ang kanyang bracelet. Inabot niya ito sa akin. Hindi ko alam ang gagawin dahil wala akong kaalam-alam sa kung ano ang ibig sabihin niyon. Suotin mo oh. Sabi niya. Isinuot ko naman ang bracelet at inusisa ko ang design. Sure ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo, suotin mo yan para kahit malayo ka at magkasalubong tayo, makikilala pa rin kita. Nakangiti siya sa akin habang sinasabi niya iyon. Thank you, sabi ko sa mahinang tinig habang isinusuot ang bracelet. Kasya pala sa'yo eh, sabi ni Carl. Nabigla lang kami nang biglang tumili si Rosie sa tabi ko. Rosie, ano ba, manahimik ka nga? Sabay kurot ko sa kanyang tagiliran. O sige yan, papasok na ako sa room ha. Pagpapaalam ni Carl, tumango lamang ako sa kanya at agad naman siyang tumalikod. Kami naman ni Rosie ay bumalik na sa aming classroom. Pagkatapos ng klase namin noong hapon, lumabas kami ng classroom at naglakad magkasama ang aming mga kabarkada. At habang naglalakad ay kinuwento ni Rosie ang mga pangyayari kanina sa amin ni Carl. Ay nako, hindi talaga mapigilan ang bunganga ng babaeng ito. Kahit anong kurot ko, hindi talaga tumitigil. Bulong ko sa aking isipan. Bigla namang pumasok sa usapan namin ang kaklase kong si Ella. Alam mo yan, ang bait talaga ni Carl. Hindi siya nagbibisyo at ayaw niya sa mga kaibigan lalaki na may mga bisyo. Kilala ko siya simula grade 7 at talagang matulungin yan. Oo, tama yan. Marami rin siyang mga friends na babae at ang caring niya. Sabat naman ni Tin. Pero, alam mo, sabi niya ayaw niya talagang magka-girlfriend kasi ayaw niyang may nagsiselos kapag may kasama siyang ibang babae. Ayaw niya rin kasi ng crush sa mga kaibigan niya dahil sa tingin niya, distraction lamang daw ang girlfriend sa pag-aaral. Bigla akong nalungkot sa sinabing iyon ni Tintin. Paano nga kasi kung kaibigan lamang talaga ang turing sa akin ni Carl? Hanggang sa pag-uwi, tahimik lamang ako habang nag-aayos ng bag ko sa kwarto. Tiningnan ko ang bracelet na suot ko at muling bumalik sa akin ang mga sinabi ni Tintin. Ayaw niyang magkagusto sa kaibigan? Ayaw niya rin magka-girlfriend? Ayaw ko rin naman magka-boyfriend, kaso lang, bakit parang nalulungkot ako sa sinabing iyon ni Tintin? Pagsasalita ko sa aking isipan. Lunchtime, niyaya ako ni Tintin na magpunta sa kantin upang bumili ng pagkain. Namataan namin doon si Carl, agad kong hinila si Tintin. Tin, sandali lang, andoon siya oh, ibigay mo itong sulat. Dali-dali namang kinuha ni Tintin ang sulat sa akin at ibinulsan niya ang mga ito. You make me smile. You are my happy pill. Laman ng liham kong iyon kay Carl dahil simula noong napagtanto ko ang tunay kong nararamdaman sa kanya, napansin kong siya lamang ang nagpapasaya sa akin. Lahat ng grades, scores at activities ko ay nag-improve dahil yun sa kanya. At sa ilang weeks na palagi ko siyang naaalala at nakakasama, siya na rin ang naging rason kung bakit gusto kong magporsige para mapantayan lamang ang kanyang ideal girl.
Nag-flashback kasi sa aking isipan ang tanong ni Rosie sa kanya. Carl, ano ba ang gusto mo sa babae? Tanong ni Rosie. Matalino, mabait at may importansya ang pag-aaral. Sagot nito. Kaya biglang nagbago ang aking isipan. Tintin, ako na ang magbibigay ng sulat ngayon. Hindi ko na inantay si Tintin na sumagot kasi kinuha ko na ang mga sulat at lumakad na ako papunta kay Carl. Kinalabit ko siya at agad naman siyang lumingon sa akin. Sa totoo lang, sobrang nanginig ang aking kamay habang inaabot ko ang sulat. Oh, may nagpapabigay sa'yo? Sabi ko, agad niyang kinuha ang sulat sa aking kamay. Sa mga oras na iyon, alam ko na gusto ko siya. Tinitigan ko ang kaniyang mga mata. Hindi ko gusto maging kaibigan mo lang ako. Sana matutunan mo kong mahalin. Sigaw ng aking isipan habang magkatitigan kaming dalawa. Isang araw. Tin, sandali lang! Sigaw ko sa kanya na humihingal dahil tumatakbo ako para lamang maihabol ang sulat na ibibigay ko ulit kay Carl. Ikaw naman, bakit mo ba ako iniwan ha? Ang bagal-bagal mo kasi. Sabay tawa niya sa akin. Inabot ko sa kanya ang sulat at agad kaming nagsimulang maglakad. Nakita naman namin kaagad si Carl sa labas ng room at kinausap ang kanyang kaklase. Carl! Tawag ni Tintin sa kanya. Lumapit kaagad siya sa amin at pagkalapit niya ay inabot kaagad ni Tintin ang sulat. At dahil doon ay nagalit talaga ako dahil sa kanyang pagmamadali. Salamat, sabi ni Carl. May bibilhin sana ako sa labas, sama kayo? Yaya niya sa amin. Agad naman akong tumango sa kanya. Noong pagkababa namin ay nagpahuli ako sa kanilang dalawa. Hanggang sa marating na namin ang malapit sa gate, ramdam ko talaga na out of place ako sa kanilang dalawa. Dahil nag-uusap sila at ako ay tahimik lamang nang nakasunod. Tinitigan ko siya. Tinitigan ko kung paano siya gumawi. Ang mga mata niya mas gumaganda kapag ngumingiti. Ang gwapo niyang mukha mas lalong nagniningning kapag naka-side view siya. Dali-dali kong kinuha ang aking cellphone at agad na binuksan ang kamera at pinicturan ko ang kanyang bawat anggulo. Pagdating namin sa tindahan ay agad kong itinago ang aking cellphone. Hoy, ba't ang tahimik mo dyan, wala kang kibuha? Tanong ni Tintin sa akin. Wala lang, ayoko lang kasi makisabat sa pinag-uusapan ninyo. Agad akong hinampas ni Tintin sa balikat. Aray, ang sakit nun ah! Agad ko rin siyang kinurot sa braso. Ang sakit, Carl! Oh, sinasaktan ako ni Yen. Pagsusumbong ni Tintin kay Carl. Lumapit si Carl sa amin at tinawanan niya lamang kaming dalawa. Grabe ka, mas masakit yung suntok mo ah. Bintang ko sa kanya. Oh, tama na yan, dalian nyo na at tatawid na tayo. Hinimas ko ang masakit kong braso at handa na sanang tumawid ngunit biglang may humila sa akin. Nagulat ako sa lakas ng busina ng motor na dumaan sa aking harapan. Tiningnan ko ang kamay na humawak sa akin at nakita ko ang kamay ni Carl. Hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang tumalon ang aking puso. Ano ka ba? Mag-ingat ka, munti ka na tuloy masagasaan. Sita sa akin ni Carl. Doon ko napagtanto na muntik na pala akong masagasaan at iniligtas niya ako. Patakbo namang lumapit si Tintin at tumitiling nanunukso. Isang hapon nakatambay ulit kami sa railings. Nakaupo ako habang titingin-tingin sa kapwa ko estudyanteng naglalaro ng volleyball. Hi! Pagbati ni Carl mula sa aking likuran. Nilingon ko siya at kinawayan. Pagkatapos noon ay nag-usap-usap na sila tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa napunta ang kanilang usapan sa mga crush. At bawat isa sa kanila ay nagbigay ng kani-kanilang mga opinyon. Oo nga pala, alam ko na kung sino ang nagbibigay sa akin ng sulat. Nanigas ako sa sinabi na iyon ni Carl. Ngumisi-ngisi lamang sina Rosie at Tintin. Oh,
Sino naman? Tanong ni Ella. Iniba ko ang posisyon ko sa pag-upo para lamang makaharap sa kanila. Pagharap ko ay nakatingin siya sa akin. Ikaw yun, Julian, diba? Sabi ni Carl. Biglang nagpawis ang aking mga kamay at muntikan akong madulas. Ha? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Pautal-utal kong sabi at tumatawa. Di siya sumagot, tuloy pa rin ang pagtitig niya sa akin. Umiwas ako ng titig at bumaba na lamang ng railings. May kukunin lang pala ako sa room. Sige, mauna na ako. Bye-bye. Nagmamadali na akong nagpaalam ngunit pinigilan ako ni Rosie. Hoy, Bernice ngayon, ano ka ba? Sumabay ka na lang sa amin. Hindi na, mauna na ako. Hindi ko na narinig ang mga sinasabi nila dahil kumarpas na ako ng takbo. Humihinga ako ng malalim at nanginginig ang aking mga kamay. Halaka, paano ba to? Nako, nakakahiya naman, alam niya na. Nakapikit ang aking mga mata na bulong ko sa aking sarili. Kinagabihan ng linggo habang nagchat-chat ako sa aking mama ay biglang nag-message sa akin si Carl. Good evening, kamusta? Agad naman akong nag-reply. Okay lang, ikaw? Okay lang din, siya nga pala, sino ba ang crush mo, yung lagi mong sinasambit? Nabigla ako sa kanyang chat. Wala. Maiksik kong tugon. Sayang, alam ko na kung sino yun eh. Sino? Tanong ko. Ako yun, hindi ba? Sabi ni Carl. Ano ka ba, hindi no? Sagot ko. Wag mo nang i-deny, kilala ko na ang sulat kamay mo at nahahalata ko naman kapag nagkasama tayo. Bigla akong nainis sa aking sarili, bakit parang ang open book ko masyado? Huwag mo na kasing itanggi. Ulit ni Carl. Sige na nga, ikaw na yon. Natatawang sabi ni Carl. Huwag ka ngang tumawa, nakakahiya talaga to. Paano kung wala ka rin namang nararamdaman? Paano kung sabihin kong meron? Tumigil pati paghinga ko sa kanyang reply. Oo nga. Napatalon ako sa tuwa habang tumatawa na para bang baliw. Kung ganun nga, maging tayo na ba? Bigla kong naalala na hindi pa nga pala nagkaka-girlfriend itong si Carl, kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. At naalala ko rin na malaki talaga ang pangarap niya na makapag-aral ng mabuti at makapagtapos. Hindi, para namang ang bilis noon, hindi ba? Sabi ko. Oo nga, at inaalala ko rin ang pag-aaral mo. Paano kung maging distraction ako sa'yo? Hindi naman O sige, ganito na lang. Kilalanin muna natin ang isa't isa para maging sigurado na tayo kung papasok ba talaga tayo sa relasyon. Sabi ko. Oo nga, kung tayo talaga para sa isa't isa, malalaman talaga natin yun at tatagal talaga tayo. Sabi niya. Oo, maiksi kong tugon. Basta simula bukas, sasabay na ako sa inyo, lalo na kapag nagla-lunch ka. O sige, salamat nga pala. Para saan? Tanong ni Carl. Sa pagligtas mo sa akin nung Friday, salamat talaga at hinila mo ko. Nako, ano ka ba? Wala yun. Ginawa ko lang ang tama. Sige, matulog ka na. Gabi na. At saka, may pasok pa tayo bukas. Ayon sa kanya. Ikaw rin ha? Sabi ko naman. Mag-aaral muna ako bago matulog. Ikaw rin, mag-aral ka muna, lalo na pareho tayong may test bukas. Iisa ang subject natin. Ay, oo nga pala. Sige na Carl, bye-bye na. Good night. Good night, Yen. Kahit magdamag na hindi ako nakatulog dahil sa sobrang saya na aking naramdaman, ay masigla pa rin akong pumasok sa school kinabukasan. Pagpasok ko sa room, nakatingin kaagad sa akin ang mga mata ng aking mga kaklase. Good morning! Sigaw nila. Oh, good mood ka ngayon ah.
Sabi ni MM, isang napakalaking ngiti ang ibinigay ko sa kanila sabay tango. Hindi talaga mapigilan ang aking ngiti at sobrang active ko sa aming klase. Hoy, ano ba ang nangyari sa weekend mo? Ang sobrang saya mo yata ngayon. Tanong ni Tintin sa akin noong recess namin. Nilapitan ko siya at ibinulong ko sa kanyang tenga. May gusto rin siya sa akin. Nang laki ang mga mata ni Tin at napangisi rin ito. Kaya pala nag-uumapaw yung ngiti mo. Tumango ako sa kanya. So, kayo na ba? Hindi pa, pero nagkasundo kaming kilalanin muna namin ang isa't isa. Aba, tama yan. Sana all talaga. Tumawa ako sa aking kaibigan. Oo nga, katulad sa inyo ni Clarence. Kinurot niya ako kaya napasigaw ako sa sakit. Crush kasi ni Tin si Clarence. Nakakatuwa ngang isipin na close ko si Clarence at habang si Tin naman ay close naman kay Carl. Sabihin na lamang natin na pareho kaming nahulog sa magkapatid kaya nagkatulungan kaming dalawa. Kaso mahirap talaga ang relasyon ni Clarence at Tintin dahil sa matorpe kasi itong si Clarence. Nang bigla kong makita si Ma'am Michelle na dumadaan sa labas, hinabol ko siya at tinawag. Ma'am! O Julien, may kailangan ka? Magpa-test po ba kayo ngayon? Oo, sabihin mo yan sa mga kaklase mo mag-review. Yung last topic natin kahapon, isama ko yun. Tumango ako kay Ma'am Michelle, sabay kuha ng kanyang bag upang tulungan siyang magbitbit ng kanyang mga dalahin. Ma'am, si Carl? Gumisis siya sa akin. Bakit? Ano ang tungkol sa kanya? Gusto niya rin po ako. Tumawa si Ma'am. Aba, sana all. Kailan niya sinabi yun? Kagabi po. Magsasalita pa sana si Ma'am kaso nakita na namin si Carl na lumalakad papunta sa amin. Hi Ma'am. Pagbati ni Carl, lumapit siya sa akin, kumaway ako sa kanya. Ngunit saglit niyang hinawakan ang aking kamay. Kung wala nga lamang akong face mask, mahahalata talagang kulay kamatis na ang aking mga pisngi. Kinuha niya ang bag sa kamay ko at lumakad papunta sa room ni Ma'am Michelle. Tiningnan ko si Ma'am at kitang-kita sa kanyang mukha na nakita niya ang mga nagaganap. Ma'am, ano ka ba? Wala yun. Pagtanggi ko sa kanya. Sige ma'am, babalik na ako sa room, bye. Nagmamadali kong sabi sabay lakad. Habang naglalakad, hinawakan ko ang aking dibdib na darama ko talaga ang lakas ng pintig ng aking puso. Kaya huminga ako ng pagkalalim-lalim. Ano pa itong ginawa mo sa akin, lalaki ka? Galit kong bulong sa aking sarili, ngunit may kasamang kilig. Hapon, uwian na. Tumayo ako sa labas ng room habang hinihintay namin si Carl na bumaba para sabay kaming umuwi. Ilang sandali lang ay nakita na namin siyang naglalakad sa hagdanan pababa kasama ang kanyang mga kaibigang babae. Kaya bumalik sa aking isipan ang aming napag-usapan kanina sa lunch. Hindi ka ba magagalit kapag may kasama akong mga babae? Tanong ni Carl. Magsiselos? Oo. Magagalit? Hindi. Wala kasi naman tayo eh. At saka, alam ko naman na mga kaibigan mo lamang sila. Tugon ko naman. Paano kung may niyayakap ako tulad ni Rosie? Hindi, kasi naman alam ko naman na may boyfriend siya pero alam ko rin naman na kapag ibang babae yon, mga friends mo lang naman, hindi ba? Puwera na lang kung makikita kong naghahalikan kayo, yun, magagalit talaga ako. Natawa lamang siya sa aking sinabi. Napabalik ako sa aking wisyo noong marinig kong nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan at papalapit na sa amin. Halika na, lumakad na tayo. Aya niya. Aalis na sana kami kaso biglang nakita ni Carl si Risa, ang isa sa mga barkada niya. Hi Risa, pagbati ni Carl. Wag mo akong kulitin ngayon, bad mode ako.
pagbabala ni Riza. Kaso hindi talaga tumigil si Carl at ginulo ang buhok ni Riza. Ano ka ba, Carl? Sinabihan na kita eh. Ay, ang bitter mo naman. Tukso ni Carl. Ganon ka lang kasi, may Julian ka na. Biglang nawala ang aking mga ngiti. Tiningnan ko si Carl at nakatitig ito sa akin. Biglang naging nakakailang. Mabuti na lamang at lumapit sa amin si May. Clarence, hali kayo ni Tintin, kukuha kami ng picture ninyo. Pinilit nila si Tintin at Clarence na magpa-picture. Habang nagpipicturan sila ay narinig ko ang usapan ni Ella at Carl. Carl, magpa-picture rin kayo ni Julian. Pagmungkahi ni Ella. Hindi ko gustong kaming dalawa lang at marami pang tao. Ayaw kong ma-misunderstand nila yun. Napasulyap ako kay Carl. Bigla akong nasaktan sa kanyang sinabi. Hindi ko maintindihan kung ano ba talaga ako sa kanya. Carl, ano ba talaga ang intensyon mo sa akin? Bulong ko sa aking sarili habang nakatingin sa kanya. Kinagabihan pagkatapos ng aming hapunan ay agad kong tiningnan ang aking cellphone. Tama nga ang hinala ko, nag-chat nga sa akin si Carl. Ang akala ko talaga kakamustahin niya ako at tatanungin niya kung naghapunan na ba ako. Ngunit nasaktan ako sa kanyang sinend na messages sa akin. Paano kung sabihin ko sa iyo na may gusto na akong iba? Nanginig ang aking mga kamay at munti ko pang nabitawan ang aking cellphone. Ilang minuto rin akong nakatitig sa aking cellphone bago ako nakapag-reply. Meron nga ba? At napakabilis niyang nakapag-reply ng oo. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa at nag-offline na ako. Bumalik sa akin ang mga pangyayari noong nakaraan ang ginawa sa akin ni Dane. Ngunit nakapagtataka kung bakit ganito kasakit ang aking nararamdaman. Si Dane ay ang boyfriend kong nangloko sa akin at nagpaasa. Pero ito hindi pa nga kami. Ngunit bakit para bang hinihiwa ang aking puso sa sakit? Hindi ko talaga napigilan ang aking mga luha na para bang bumuhos ang napakalakas na ulan mula sa aking mga mata. Galit ako kung bakit hindi ko mapigilan ang aking sarili. Napakabilis ko kasing na-fall kay Carl. 3 araw ang nakalipas, 3 araw ding pag-iwas ko sa kanya. Pagkatapos ng klase namin kay Ma'am Michelle ay nagpahuli ako para maayos lang ang mga upuan. Pagkatapos kong malinis lahat, lalabas na sana ako, kaso may lalaking biglang humarang sa dinadaanan ko. Nang tingnan ko ito ay si Carl pala. Nataranta ako at dali-daling lumakad. Julian, tawag niya. Huminto ako sa aking paglalakad. Pwede ba tayong mag-usap? Huminga ako ng malalim at humarap sa kanya. Sige, sa tingin ko kailangan nga nating mag-usap. Julian, pwede ba tayo roon sa 3rd floor mag-usap para wala masyadong tao? Tumango ako sa sinabi niya at sumunod sa kanya papunta ng 3rd floor. Pagdating namin doon ay ilang minutong katahimikan ang namagitan sa aming dalawa, kaya nakapagdesisyon akong ako na ang mauna. So, kamusta ka na? Tanong ko sa kanya kahit alam ko namang ayos lang siya. Ikaw, Julian, kamusta ka na? Balik niyang tanong sa akin. Sa totoo lang, hindi ako masyadong okay. Lalo na noong nalaman kong kaya pala, lagi kang nakatambay sa unahan ng classroom niya dahil nililigawan niyo na pala siya. Yen, gusto ko lang magpaliwanag. Wag na, wala namang ikaw dapat ipaliwanag sa akin eh. Hindi, Yen, pakinggan mo naman ako. Mayroon tayong hindi pagkakaintindihan eh. Oo nga, crush kita, pero hanggang doon lang yun. Crush nga lang, di ba? Paghanga. Bigla akong nasaktan sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin? Para naman akong tanga na susunod-sunod sa'yo dahil akala ko gusto mo talaga ako. Hindi ko na naman napigilan ang aking sarili na mapaluha. Ayoko kasing magkagalit tayo. Kahit na lumuluha ay natawa ako sa kanyang sinabi.
Carl, hindi na tayo magkaibigan. Hindi tayo naging ganun dahil sa una pa lamang, alam ko naman na gusto kita. Hindi may tuturing na pagkikipagkaibigan ang nararamdaman ko sa'yo. Akong sabagay, kasalanan ko naman lahat ito eh. Sana lang hindi na kita kinilala in the very first place. Sigaw ko sa kanya sabay alis pabalik sa aming classroom. Habang naglalakad, pilit kong pinipigilan ang aking mga luha, pilit ko rin pinipigilan ang sakit na aking nararamdaman. I hope you don't mind if I say that I love you. Oh my Julian, masyado ka pang bata para maintindihan ang larangan ng pag-ibig. Ngunit sino ba naman ako para magsalita para sa iyong nararamdaman, gayong hindi ko nga naranasan. 44 years old na kasi ako noong nakapag-asawa at siya lamang din ang aking naging boyfriend. Kaya mga kaibigan, abangan po natin ang karugtong at kung ano ang kahahantungan ng cute na young love, sweet love ni Julian. Magkabalikan kaya sila? Magkatuluyan kaya? O tuluyan nang maghiwalay ang kanilang landas? Maraming salamat po sa lahat ng masugid na taga-subaybay ng munting channel na ito. At doon po sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo, like at share. Pakihit na rin po ng bell button para maging updated kayo sa ating mga new uploads. Tandaan po natin na bawat buhay may kwento. At ito po ang kwento ng buhay pag-ibig ni Julian. Hanggang sa muli nating kwentuhan, paalam!